Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Naku, mainit, matindi. Ito ang ating tatalakayin mga kaibigan tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ang itinuturong utak di umano ay itong si Police Major. Naku po, laman ng video na yan ng ating tatalakayin. Ito na ang susi upang matuklasan kung saan naroon si Catherine Camilon. Ito na ang susi para natuluyang ikulong sa riyas na bakal si Police Major De Castro. Naku po, napakainit ito at napakatindi. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan nyo po akong tuklasin ang susi kung saan naroroon upang mahanap si Catherine Camilon. Panoorin po natin. Unawa ko po doon sa imbestiga ng CIDG, parang nakita na po yung pangalan noong may-ari noong pulang sasakyan. Pero parang wala naman pong sinasabi pang iba, basta wala po siyang plate number. Yun po ang yung pagkakaunawa kauna pong ko. may-ari po nung sasakyan. Ang tanong ko lang po, paano ho kayo nakapag-recover ng hair strands doon sa Red CRV na yon? At sino pong may-ari ng Red CRV na yon? Kung malatandaan na, sir, noong November 9 ay meron po reported na abandoned Red CRV dyan po sa may barangay Dumuklay, Batangas City, at nai-report po ito sa CIDG. At immediately ay pinuntahan po nito itong ilang lugar dahil na meron na po tayo hinahanap na Red CRV dahil meron pong witness na nagsabi at pumunta po sa media na sabi na noong October 12 po ay may nakita po sila ng tatlong sakihan doon po sa area na nabanggit na may inilip po ang babae mula po doon sa Nissan Juke na pagmamayari po ng ni Catherine at inililipat po ito sa isang Red CRV Honda. Kaya as a result of that po ay pina-forensic examination na po natin itong Red CRV at doon na po, Sir Rafi, nakita itong possible blood samples at saka hair strands. As to the owner po, Sir Rafi, ay na-trace na rin po ito base doon sa chassis and engine number na pagmamayari po ng isang individual na nakatira po dyan sa Las Piñas. Tahan po siya, sir, na Highway Patrol Group at ADG ay sinasabi po niya na naibenta na daw po niya itong sasakyan as early as 2013 at hinihintay po natin magpresenta po siya ng ebidensya kung kanino po niya naibenta itong sasakyan na ito. At nasabi niya ho ba kung kanino niya po naibenta? Hindi na matandaan according dun sa kanyang statement, subalit nag-commit po siya na makikipagtulungan at hahanapin po niya yung deed of sale dahil halos 10 taon na po yung nakalipas, but siya ay in constant communication po sa ating mga investigating unit po. Okay, kasi po, kung 2013 pa yan, that's 10 years ago, dapat every year kapag nagpaparegister yung bagong may-ari, siya yung magpapresenta ng ID to prove ownership. Tama po, sir. Kaya meron din po tayo, sir, na sinampahan na isang individual for carnapping and as a result po ng ating investigation na siya pong current owner po nitong sasakyan at tumalabas nga po na hindi na ilipat yung pangalan na ito doon sa current possessor po. Na kinutuhan din naman natin, sir, for dahil po niya ma-explain how come wala pong mga dokumento na magpapatunay pag-aari po niya itong sasakyan. Okay. So, pwede ko makuha yung pangalan nung currently nakaregister sa kanya? Sa i-text ko mamaya, Sir Rafi, wala lang po ako, sir, na na dokumento, pero ibigay ko po yung pangalan, Sir Rafi. Yung registration mo ba expired? Yung car registration, yung plaka o current? Yung plaka, wala pong plaka, Sir Rafi, nung ma-recover po natin itong sasakyan na ito, pero na-trace po natin yung ownership based po doon sa chassis number. Yeah. Kukuha po ako ng update dyan, Sir Rafi, at bibigay ko po sa inyo po, sir. Kilala niya ho ba si Major nung tanongin niyo po? He denied any knowledge about dito sa kaso po involving with Catherine Camilon, sir. Nasaan po ngayon si Major? Kasalukuyan po siyang under restricted custody,
sa headquarters po ng Police Regional Office 4A po dyan po sa Cap Vicente Lim po. Okay, pero wala pa pong kasong inaisasampa sa kanya? Meron na po, sir, noong November 14 po ay nagsampa na po tayo sa Batangas Prosecutor's Office ng kasong kidnapping and serious illegal detention laban na po dito kay Major Del Castro at isang Jeffrey Ario Magpantay at 2 other Santos. At iniintay na lamang po natin ilabas ng Prosecutor's Office Sir Rafi yung resolution po. Okay. So habang gumugulo yung kaso sa Fiscal's Office at lumabas yung resolution at maraffle yan sa isang judge at lumabas ng warrant, dyan muna sa kampo ninyo under restrictive custody at hindi siya makakalabas. Tama po, sir. At Colonel, asahan ko na hindi po makakatakas yan. Yes, sir. Yun naman po, sir, ang commitment po na natin. Andito po kasi si nanay, tatay at saka yung sister. Meron kayong gustong itanong sa kapulisan natin kaya po kayo napunta rito kasi gusto niyo po makipag-communicate sa PNP. Ano pong gusto niyo itanong, Nay? Ako po, wala naman po ako ng ibang gustong malaman, sir, kundi yung mapadali po talaga ang pagkakita sa aming anak. Yun na lamang po talaga ang gusto namin ngayon dahil mahigit na nga pong 1 buwan. Wala ho talaga kaming alam na kahit na ano sa kanya. Okay, Tay, meron kayong gustong itanong sa pulis natin, sa PNP? Tay? Tulad po nung sinabi ng asawa ko na sana po makapagtulong na po sila para po madaling makita po ang aking anak. Okay, si sister, meron kayong gusto itanong? Ako po, wala naman po ako masyadong tanong kasi po ginagawa naman din po nila yung kaya nila. Okay. Ang sa akin lang po, ang mahalaga lang po sa amin ay yung kapatid ko po na sana po malaman na po namin kung ano na po ba talaga yung totoong nangyari sa kanya. Colonel, alam ko tuloy-tuloy ang ginagawa niyo yung pag-iimbestiga. Sa patuloy niyong pag-iimbestiga, wala pa ho kayong lead kung nasaan po itong si Miss Catherine? Sa ngayon, Sir Rafi, ay wala pa po tayong nakukuhang matibay na ebidensya that will lead us to the possible location po ni Miss Catherine. Pero hindi po tumitigil sa Rafi yung PNP po sa investigasyon po na ito dahil gusto po namin mabigyan ng closure po itong kaso na ito. At gaya po ng pamilya sa Rafi, ay umaasa pa rin po tayo na maki-recover po natin buhay si Miss Catherine Camilon po, sir. Okay, nasaan po itong si Magpantay ngayon, ma'am? Hinahanap pa rin po natin Sir Rafi at gusto ko na rin pong kunin itong pagkakataon na ito Sige po. upang manawagan kung sino po, sir, ang meron pa pong mga informasyon para po sa ikalulutas po ng kaso na ito at maaaring may alam sa possible location na po nitong mga suspect na kinasuhan natin ay sana, sir, ay makipagtulungan sila para mabigyan din po natin ng kaukulang progress itong kaso po na ito. Okay, so si Jeffoy Magpantay ay personal bodyguard driver ni Major. Gaano po katagal sa serbisyo si Major, Colonel, ma'am? More or less, almost 15 years na po ito, sir. Ito po ay batch 2008 po, kaya major na po siya. So, more or less, Sir Rafi, ay mahigit close to 20 years na rin po ito, sir. 20 years. Okay, PNPA graduate po siya. Opo, sir. Opo. Okay. At ano po yung pwesto niya currently, ma'am? Bago po siya, sir, narilib po sa kanyang pwesto, ay siya po ay miyembro po, sir, ng Drug Enforcement Unit po ng Police Regional Office 4A po. Ayun, Drug Enforcement Unit. Siya ho ba ay pinadrug test nyo na baka ito po ay drug addict na? That I have to find out, Sir Rafi, kung siya po ay dinrug test po, sir, ng Procoki. Ako po ay magbibigay ng reward. Ginawa ko to noon, na-solve ko, gagawin ko ulit ngayon. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jeffoy Magpantay. Isa pong napakahalagang witness ito. Kapag naituro niyo po yung kanyang kinaroroonan at hanggang sa siya po ay nasampahan ng kaso, makakatanggap po ang sino man ng 500,000 pesos cash coming from me, from my own pocket. Pero ko pong sarili yan. Ayan po. Pagmasdan po na mabuti ang pagmumukha po ni Jeffoy Magpantay. Ito po ay personal bodyguard and driver ni Major De Castro. Siya raw po, ayon sa testigo, kasama sa nagbitbit sa katawan kay Miss Catherine Camilon papunta sa isang red CRV Honda at nagtatago na ngayon. Ganito ang gawin mo. Okay, alright. Yan po mga kaibigan, sa ruling ng video ay napanood ho natin. Naku, maraming salamat. Shoutout Senador Tulfo, ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips. Okay, matindi at kapaki-pakinabang itong ginawa ho ni Senador Rafi Tulfo. Alam niyo ay ilang buwan nang nawawala itong si Catherine Camilon. Mahigit 1 buwan ho ay wala pa rin linaw
kung nasaan si Catherine Camilon. Wala pa rin linaw kung ito ba ay buhay o wala ng buhay. Sana ho ay may buhay pa. But sa puntong ito, alam po natin na nahihirapan itong ating hanay ng pulisya, ang mga kinaukulan na nag-iimbestiga upang matukoy ang kinaroroonan nitong si Catherine Camilon. At nahihirapan din sila na matukoy ang kinaroroonan, ang pinagtataguan ho nitong si Jeffrey Magpantay na kinasuhan ho dito ho kay Catherine Camilon na pagkawala na siya po ay sangkot di umano dahil identify siya na siya naglipat ng katawan sa sasakyan na yan ho ay pinatunayan ng DNA test na itong si Catherine Camilon ang talagang nililipat diyan po sa sasakyan. Ang tanong ngayon, nasaan ho si Jeffrey Magpantay na siyang susi sa paglutas di umano nitong kaso? Sino ang may sabi na ito ang susi sa paglutas? Mismo sinabi ho diyan nitong tagapagsalita ng PNP na si Kernel na kung mahuhuli ho ito si Jeffrey Magpantay na driver bodyguard ni Police Major ay malulutas itong krimen na ito. Talagang matindi, di ba? Sana ho, kapag nahuli ito, ay malulutas ang krimen. Datapwat sa puntong ito, ay nagbigay ng reward. Ito ang ating mahal na senador, na 500,000 na tumataginting na galing mismo sa kanyang bulsa. Alam niyo mga kaibigan, napaka-importanting mahalaga ito. Itong binigay na reward ng ating mahal na senador, si Rapi Tulfo. Dahil ito, kahit hindi sabihin nitong tagapagsalita ng PNP na sila mismo ang nagsabi na magiging susi ito, magiging daan para malutas itong krimen na ito. Kahit ako, ang public opinion ko, ito ay magiging daan para malutas talaga ang krimen. Sisigundahan ko, agree po ako doon sa sinasabi ni Kernel, mga kaibigan. Dahil sa punto pong ito, marami na rin pong binigay na reward. Itong si Rapi Tulfo. Doon po sa mga nagsusumbong sa kanya. Ang lahat po na binigay niya ng reward upang mahanap ay nahahanap po at nalulutas po ang krimen. In relation po dito sa kay Jeffrey na nagtatago, walang duda po dito na ika nga po'y mahanap upang sa ganun ay malutas ang krimen na ito. Kaya kung sino man po ang nakakakilala, kung sino man po ang nakakaalam kung saan nagtatago, pakitingnan lang po ang larawan diyan po sa video na yan at may reward po na 500,000 pesos na tumataginting. Kung kayo po ay alam ang kinaroroonan nito, ay makipag-ugnayan lang po diyan po kay Rapi Tulfo, mga kaibigan. At nandiyan naman po ang opisina nila, ang address, pwede po kayong makipag-ugnayan, mga kaibigan. So maliwanag po dito ang ating tinatalakay. Ang binigyan po natin ng highlight ay hindi matukoy itong kinaroroonan na nagtatago na si Jeffrey Magpantay. At siyempre, hindi po maliwanag din kung buhay o wala ng buhay itong si Catherine Camilon. That's why magiging daan po, magiging susi kapag nahuli po ito si Jeffrey Magpantay, mga kaibigan. Okay, alright. Yan po muna ating ibibigay sa inyo. At sa lahat ho na nag-aabang ng iba pang latest update ho dito, abangan po mamaya sa aking upload tungkol din po dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Naku po, magugulat kayo, mga kaibigan. At siyempre, latest update kay Arnie Tevez. Abangan nyo po. Pipilitin po natin kung ano na
ang katayuan ni Arnie Tevez diyan po sa bansang Timor-Leste dahil may ginagawa na po itong ikapuyakbang para mapabalik sa Pilipinas si Arnie Tevez sa tuluyan ng maaresto. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Muli ako po yung nagpapaunawa. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Tayo po ay nagbabase sa ruling ng video. Kung ano man karagdagan na public opinion ang naririnig nyo po sa akin, yan ay pawang nagbabase tayo sa ruling ng video, mga kaibigan. Maraming salamat po at diyan po sa comment section. Gusto ko pong hingin ang inyong public opinion. Naniniwala po ba kayo na maaaresto itong si Jeffrey Magpantay na driver bodyguard ni Police Major na siya pong susi, na siya pong magiging daan para malutas ang krimen na ito? Kung ano po ang public opinion nyo at salubin, diyan po sa comment section. Pwede po kayo magbigay ng inyong public opinion. Yan po ay buong puso ko pong irerespeto, basers man o hindi. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Maraming salamat po sa lahat ng hindi po nag-i-skip ng ads. At pag may pagkakataon po kayo, pwede po kayo mag-share ng video na ito. Palakpakan po tayo. Bye-bye.